A day in a life as a college student studying at Cavite State University, papasok pa lang edition. So, ayun. Good morning sa inyong lahat. At kakatapos ko nga lang pala maligo, magbihis and mag-ayos ng aking gamit. Papunta na ako ng CVS, papasok na ako. Pero bago yun, isusunduin muna ako. So, tara, let's go! Yun, kalabas ko lang ng bahay ngayon guys. Ayun, sobrang dilim na ngayon. So tara na. So yun, kakalabas-labas ko lang ng bahay ngayon. Tapos magsa-story time ako habang naglalakad. Magsa-story time ako kung paano ko na-maintain yung good psychological health ko this freshman year ko as the first year. Kasi alam naman natin na struggle mag-adjust sa sa environment natin ngayon kasi nga first year pa lang tayo, daming i-adjust, ibang iba siya sa senior high school and we have so much things to adjust to. So ayan, so start time lang ako ngayon. So first, ayun, sa friends. So basically sa friends is nakakausap mo sila and nagkakaroon ka ng communication with them. Tapos through that communication is nakakapag-open up ka sa kanila, open up and nakakapag-usap, nakakapag-talk ng common interests, ganun kasi the first thing na you want to do in college is to make friends kasi you will not grow easily alone. So kumbaga for me, mas mabilis and mas madali kang mag-grow as a student if meron kang friends, if merong diverse ideas na nangyayari sa buhay mo, ganon, if nagmamatter ba yung opinion nila sa'yo, ganon. Tas for me, nakaka-maintain siya ng good psychological health kasi every time na may problem ka or parang struggle ka na nagaganap sa buhay mo or sa college mo ngayon is pwede mo silang lapitan kasi they are facing the same problems kasi they are kapwa freshman mo rin naman, kapwa fresh mo sila, so pwede ka magtanong sa kanila ano bang nafe-feel mo, ganon, anong nararamdaman mo, magpapaturo ka ba ng subjects like physics, chem, ganon, or ABE. Ngayon especially sa ABE, iba-iba ang subjects na tinatahak namin, ganun. Tapos sa isasakyan mo, pero sa nang gusto ko. So sa college na to, hindi lang naman friends sa college, pero isa rin yan, friends sa college is nakakapag-help din ng good psychological health kasi yun nga, nakakausap mo sila palagi, nakakapag-open up sa kanila, and meron kang parang merong understanding na nagaganap sa inyong mag-friends kayo. Tapos over naman sa lakas ng jeep. Tapos parang yung burden na meron ka sa heart mo is parang nawawala kasi parang naiintindihan din nila, you feel safe and you feel recognized dun yun sa kanila. And hindi lang naman yung friends, sabi ko nga kanina, hindi naman lang naman yung friends sa college ang friends mo. Meron kang friends sa kapitbahay na kapwa college mo rin, or like friends mo na kapitbahay or pinsan na magka-college pa lang or graduate na ng college. So syempre kaya mong, and nangangalay na ako agad na kaya mo silang kausapin tungkol sa matters na ganon. Mag-seek ka ng help, magtanong ka sa kanila anong gagawin mo dito, ganito, ganyan. Tapos mag-bond ka rin sa kanila na parang ang nangyayari kinakausap mo sila palagi, nagbaband kayo together, naghahangout kayo palagi, like playing ML, ganon, tabay kayo sa yung playing ML. Pwede yun sa college, pwede yun sa college friends, and pwede rin yun sa friends dito sa bahay. And yung sa college friends naman, pwede naman kayong tumambay din sa library para magkaroon kayo ng bond, ganun. For me, that thing is enough to maintain good psychological health as a freshman student. So over naman sa lakas ng motor. So yun, second is your loved ones kasi parang friends pero mas deeper yung bond. Not especially if meron kang special someone like yung susunduin natin ngayon. Susunduin ko ngayon, kaya ako naglalakad, kaya ako sa story time. Ganon. Especially if meron kang ganon, syempre nakaka-maintain din yun ng good psychological health kasi parang din isang friends na kaya mong kausapin, kaya mong pag-open upan, pero sa kanya mas less yung hiya na mag-open up, ganon, na kasi parang sanay na kayo sa isa't isa, ganon. Tapos kahit lagi kanyang inaaway, ganon, or nag-aaway kayo, hindi naman lagi, pero
basta nagkakaroon ka ng ganong instances, it's normal naman. Pero nakaka-maintain din siya ng good psychological health kasi kahit minsan inaaway ka niya, kakampi ka rin naman niya kapag ikaw naman yung naaway by others. Ganon. Another thing is yung pag-suspend mo ng time sa kanila. Para rin friends, nag-suspend ka rin naman time sa kanila, pero mas often yung pag-spend mo ng time dun sa partner mo or sa special someone mo kasi you get to have their attention. Meron kang attention na nakukuha from them sa taong mahal mo mismo. Para nag-spend ka ng time with them, you can do lots of things like yung hobbies mo. Hindi pwedeng hobbies mo lang, ganun. Pwede mo namang i-share sa kanya yung hobbies mo. Like for example, magbabadminton kayo pareho, or like pagko-crochet, bigyan mo siya ng crochet, na bouquet, na flower. Kasi during that time, kapag ginagawa mo rin yung hobby na yon, na related, na siya is related, mas parang na-fulfill yung puso mo, na-fulfill yung heart mo to do more kasi you love what you're doing and gusto mong gawin yon para sa taong gusto or mahal mo. Di ba? So yun, editor's note. May ilalagay lang ako na isang clip kasi I find it cute and nakaka-maintain din siya ng good psychological health kasi nakaka-heartwarm siya. Look at this na lang. Ayun, okay. Di ba nakaka-heartwarm yung paggawa lang ng mga bagay na yun, parang gagaan na yung pakiramdam mo at mawala na lahat ng problema sa isip mo kasi nakapag-TikTok kayo ng loved ones mo, di ba? Loved one, di ba? Pero yun, back to editing. So ayun, lastly is yung sa family kasi kaya mong i-bond, kaya mong mag-make bond sa family mo over time, and that alone is enough para ma-maintain mo yung good psychological health mo. Kasi for me, pag nakakausap ka nga, katulad nga ng mga sinasabi ko kanina, pag nakakausap ka ng close sa'yo or love mo, is parang nababawasan yung burden, ganon, na feel mo, nababawasan yung burden sa dibdib mo, ganon. Tapos syempre, family mo na yan, you can always run to them at all times kasi parang parang halata naman na, syempre, na kapag lumalaki tayo, lagi naman nila tayong kinakamusta, hindi nila tayo hinahayaan na masad, ganon, na maka-feel ng parang pabigat, ganon, and parang they always do their best para hindi tayo maka-feel ng sadness, para hindi bumigay yung damdamin natin, and yun mismo yung aspect na nagpapa-maintain ng good psychological health natin. Kasi for me talaga, pag nakakausap ka ng someone na close sa'yo and parang nahi-heal nila yung burden mo sa heart and hindi ka nila hinahayaang masad, it's a good sign na kaya mong ma-maintain yung good psychological health mo, and that person or that group of people is really your family. So ayun, additional, kasi paano ba magkaka-maintain ng good psychological health? Syempre, kumain ka ng kumain. Kahit alone ka, may kasama ka, ganun. Pero pinakamaganda talaga is mag-eat ka with your family kasi doon ka nagsimula. Yun yung nasimulan mong kasamang kumain. So, mag-bond kayo, usap kayo, chismisan kayo sa pagkain, sa dining table habang kumakain, or even after eating, ganon. Check mo sila, magpa-check ka sa kanila, mag-open ka sa kanila. So, ayun, yun lang naman lahat sa story time ko. Sana marami kayong natutunan sa kung paano ka na-maintain yung good psychological health ko. Pero, magkakat na muna ako kasi malapit na ako sa bahay nila. Ayun na siya. Nasundo ko na siya, guys. Ayun na siya, guys. My pretty girlfriend. So, yun lang naman yung story time ko. Story time kung paano ka na-maintain yung good psychological health ko this past whole semester. Kasi college, ganun lang. Sana maraming tutunan, marami kayo na-infer, na insights. Ito ganyan kasi yun lang naman ang aking buhay. Bye-bye! Bye-bye ka!